Magandang araw na muli sa ating mga kapatiran sa buong mundo, ating kapatid sa Panginoon, Kristo Jesus, na Panginoon ng lahat. Mga kapatid, andito ako muli para muling ipagpatuloy ang plan of salvation, the plan of salvation of our God Almighty through His begotten Son, Lord Jesus Christ, at sa pamamagitan ng sinugo ng ating Panginoon Jesucristo. Sa iba't ibang panahon ay nagsugo ang Diyos ng mga tunay niyang alagad na pinili, inihalal simula pa ng una sa unang panahon, sa iba't ibang kapanahonan, sa iba't ibang kaparaanan at sa iba't ibang wika ay nagsusugo ang Diyos ng kanyang mga sugo upang ipahayag ang katotohanan at upang ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa mga nauna kong pahayag ay pinahayag ko ang tungkol sa magandang balita. Ano ang magandang balita na inihayag sa banal na kasulatan? Ito yung kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Ama ay kaharian ng Anak. Ang kaharian ng Anak ay kaharian ng kanyang bugtong na anak. Ang bugtong na anak ng Panginoon ay ang Espiritu Santo, Ama ng mga santo. At sa iba't ibang panahon ay nagsusugo ang Diyos. Sa unang panahon, sa unang yugto ng panahon, ay ang sinugo ay si Noah, Noe. Siya ang unang ama sa Panginoon. Ang sunod na ama sa Panginoon ay ang ating ama sa Panginoon na si Abraham. Sumunod, si Haring David. Sumunod, si Moses. Sunod, ang mga hukom, Samuel, Samson. At sa ika-anim na yugto ng panahon ay ang mga apostol. Ayan. At ito yung huling panahon, ikapitong yugto ng panahon. Mga kapatid, ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat. Ang gusto ng ating Ama, Ama ng ating Panginoon Jesucristo, ang sino man ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Diyos ay nagsusugo sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang kaparaanan, at sa iba't ibang wika ay may pangalan ng Diyos. Sa iba't ibang wika ay may pangalan ng Diyos. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo ay may pangalan sa iba't ibang wika. So, ang paraan ng Diyos na kanyang pagliligtas ay naghahalal ang Diyos na kanyang sugo. Kaya sinabi ko na nga sa inyo, ang inihalal ng Diyos ay yung ginawang Ama sa Panginoon. Father and Faith. Mayroong 7 Father and Faith sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinabi ko na nga sa inyo sa una kong pahayag na ako ang pinili at inihalal ng Diyos bilang ikapitong Ama sa Panginoon, Father and Faith. At pinaka-chief minister sa ikatatlong bahagi ng Iglesia. Ang Iglesia po ay nagkaroon po ng Iglesia, ito ang ika-anim na yugto ng panahon at ikapitong yugto ng panahon. Bago pa lang po nag-umpisa ang ikapitong yugto ng panahon. Noong January 14, 2010, nag-umpisa po ang ikapitong yugto ng panahon. Natapos na po yung una hanggang 6 na yugto ng panahon. At ito ang ikapitong yugto ng panahon ay nagsugo nga po ang Diyos sa mga huling araw na to. Ang mga huling araw ay ito pong
ika-6 na yugto ng panahon at itong ika-7 yugto ng panahon. So pag natapos po itong ika-7 yugto ng panahon, dito po darating ang ating Panginoon. Ito hindi ko dapat sabihin, pero mabuti yung inihahanda ang mga tao ng Diyos, the people of God. This is the seventh people of God. Ang ika-7 bayan ng Diyos at ika-3 bahagi ng Iglesia, the body of Christ. Ang body of Christ po ay naitatag na po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem 2022 years ago after the resurrection of our Lord Jesus Christ. The body of Christ had been installed in Jerusalem, not in the Philippines, not in America, not in Hawaii, not in Hong Kong, not in Japan. Sa Jerusalem po itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, yung body of Christ. At kung sino sumunod sa ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag po na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yung religion ay tinayo ng tao. Yan po yung religion ay isang grupo ng mananampalataya sa Diyos. Kahit anong klaseng religion yan, basta kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, nakakilang siyang Diyos na tagapagligtas, sumunod sa kanyang mga batas, sa kanyang alituntunin, sa kanyang utos, nakilala ang Diyos na tagapagligtas, sigurado po, ligtas siya. Hindi po yung religion na tinayo ng tao ang makapagliligtas sa tao. Yan po ang pahayag ng Panginoon sa akin. So, noong isugo ang ating Panginoon Jesucristo dito sa lupa na nagkatawang tao, nung ipanganak siya, 55 years ago. Kasi 33 po siya nga namatay, nabuhay, plus 2022, plus 33, di 2055 po. Ganun po. So, mga anak, sinatawag ko kayong mga anak, kaya nga ako ang ika-7 ama sa Panginoon, Father in Faith. I am the last Father in Faith. Sapagkat, ito na po yung pagdating ng Panginoon. Sa akin po magwawakas ang panahon. Ika-7 yugto ng panahon, darating ang ating Panginoon. Sa takdang araw at takdang oras, wala nakakaalam kundi ang ating Ama. Hindi nga alam ng ating Panginoon kung kailan siya isusugo, yung eksaktong oras. Pero ito po yung palatandaan na kapag natapos na po yung ika-7 yugto ng panahon, bababa ang ating Amang Jesucristo. Doon. Pwedeng kung ano po yung nakasulat sa banal na kasulatan, ay siguradong lahat po ay magaganap. Sa akin nga po ang huling pahayag, the last tribulation is in me, and I am the last Father in Faith, and the last chief minister of the last chief minister of the body of Christ, because by this moment, bago dumating ang ating Panginoon Jesus, ay ako yung last chief minister, because sa akin magwawakas ang ika-7 yugto ng panahon. So, ang sinasabi ko sa inyo, yung nagaganap. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, maganda na ang mga hinirang para magpakabanal na tayo, magpakatuwid. Sabi nga po, itong si Propeta Daniel sa chapter 12, ang masama ay magpapakasama. Ang mabait, nagpapakabait. Ang mabuti, magpapakabuti. At ang banal ay magpapakabanal, magpapakatuwid, ang matuwid. Ang masama, magpapakasama pa. So, pero ang Diyos ay walang hanggan ng pag-ibig. So, kahit nag-gaano kapula ng kasalanan ng tao, Isaiah 1:18, sabi ng Panginoon, kahit nag-gaano kapula ng kasalanan ng tao,
hanggat buhay siya, may pag-asa. Pero pag namatay na siya, wala nang pag-asa, wala nang siyang magagawa. Hindi na siya makakapagsisi, hindi na siya makakapagbago, doon na siya uuman. Doon na sinabi ko ng mga una kong pahayag, ito yung ikalimang series ng aking pagpapahayag sa Plan of Salvation ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang Diyos na tagapagligtas. Siya po'y hindi tao. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Ang kanyang titulo, sinabi ko na sa inyo nung una, this is His royal titles. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang wala kay Kristo at hindi nakakilala kay Kristo, sigurado wala siyang kapayapaan. Sapagat ang prinsipe ng kapayapaan ay ang ating Panginoong Jesucristo, makapangyarihan Diyos, kamanghamanghang tagapayo, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Siya po ang Ama ng lahat ng living things. Yung mga gumagalaw po na may buhay, siya po ang ating Ama, living things. Ang kanyang Ama, Ama ng kaluluwa. At ang Espiritu Santo ay siyang Ama sa Espiritu. Sa akin nga po ang pahayag. So, excuse me, talagang namamagas ang aking pasensya na po. Alos, ang aking truth ay kasisigaw ng tatlong Diyos. Ginagamit po yung bibig ko ng tatlong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Sumisigaw po sila sa aking bibig. Ako po ang ginamit na bibig ng Diyos sa mga huling araw na to. Ito po ang patotoo na ang Diyos ay ginagamit po ng Espiritu Santo ang bibig ng kanyang sinugo. Dito po sa Gawa 1:16, ito po yung patotoo na ang Espiritu Santo po ay ginagamit po ang bibig ng sinugo ng ating Ama. Dito po sa Gawa 1:16, mga kakapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na ng una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus. So, mga anak, mga kapatid, ang tunay na sugo po ng ating Ama, God Almighty, ay yung Espiritu ng Panginoon, the Holy Spirit, siya po ang nagsasalita sa bibig na kanyang inihalal na sugo. Pagka hindi po inihalal ng Diyos, ang tawag po doon, volunteer. Volunteer lang po sila sa Diyos. Hindi po sila organic. Sila po'y, nag-volunteer. Iba po yung apprentice, kumbaga sa mga, nagtatrabaho, casualty. Hindi po organic employee. Ano po? So, iba po yung inihalal ng Diyos kaysa mga nag-volunteer sa Diyos. Yung inihalal po ng Diyos, talaga pong mayroon siyang kapangyarihan na magpahayag ng katotohanan, sapagkat ang Espiritu ng katotohanan ay sumasa Kanya. Ganun po. Pagka wala po sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay sariling katha niya po ang masasabi niya. Sarili po niyang kalooban. Sabi ko na po noong unang pahayag ko, 2 Pedro 1:20-21, ang mga propeta, ang mga apostol ay hindi nakapagpahayag sa kanilang sariling kagustuhan, sa kanilang kalooban, sapagkat ang mga propeta ay nagpahayag sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, pag ang isang sugo, nasasabi sugo, ay wala po sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sigurado mali ang kanyang may pangaral. Pag ang isang mangangaral, nasumpungan po sa isang maling aral, ay hindi po siya inihalal ng Diyos. Nag-volunteer lamang po siya sa Diyos. Yun po. So, ako po, I'm sure, I'm sure, inihalal ako ng Diyos. Yung tatlong Diyos ang naghalal sa akin. Kaya hindi po ako inihalal ng tao.
yung tatlong Diyos po ang tumawag sa akin. Tinawag po ako noong 1980. Nung nag-umpisa ako mag-ministry 1980, iniwan ko ang trabaho ko nga at sumunod ako sa ating Panginoong Jesucristo. Sa gabay ng Banal na Espiritu, ay nagpahayag ako ng katotohanan sa mga tao, one-on-one sa mga tao. Doon, hindi po yung sarili ko ang sinunod ko, kundi ibinigay ko sa ating Ama, sa langit, sa Ama ng Panginoon, sa Panginoon at sa Banal na Espiritu. Sa tatlong Diyos, ibinigay ko yung sarili ko. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Hindi na ako mabuhay sa aking sarili. Kung anong gusto po ninyo, kung anong gusto nyo sabihin sa tao, di bahala kayo. Ibinigay ko ang aking katawan, kaluluwa, espiritu, at aking puso, kasama ng puso ko. Bahala na po kayo kung anong gusto nyo. So, ganun po nangyari. 1980, nag-umpisa nga po ako nag-ministry. At yun, 42 years ago, 42 years ago, na ako'y nag-ministry na sa Panginoon. Pero, I was ordained in the law of the land, kasi kailangan po yung law of the land. Pag hindi ka, wala kang license in the law of the land, huhulihin ka at maikulong. Kaya, nagpa-ordain ako sa law of the land. Yan. Sa mga binigyan ng karapatan sa law of the land. So, ganun po nangyari. So, ang ating Panginoon Jesus noong 2055 years ago ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao po yung Diyos na mighty God, nagkatawang tao at nakitulad sa tao. Sabi ni John the Baptist, John 1:14, at nagkatawang tao ang salita ng Diyos. At nanirahan sa piling namin, sabi ng mga apostol, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian bilang bugtong ng Ama, kaysa isang anak ng Ama. So, at ang pahayag naman po ni Apostol Pablo, Pilipos 2:6 hanggang 8, bagaman siya Diyos, hinubad niya ang pagiging Diyos at nag-anyong alipin, nagpakababa hanggang mamatay sa krus. Nakitulad lang daw po sa tao, hindi po siya tao. Sabi nga po ng Panginoon Jesucristo, John 8:23, sinabi po ng Panginoon, kayo'y taga-baba, ako'y taga-taas. Hindi taga-taas ang Kristo. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. So, mamamatay kayo pag hindi nyo nakilalang ako'y si ako nga. Sinabi ni Jesus, mamamatay kayo kapag hindi nyo nakilala na ako'y si ako nga. So, sino si ako nga? Sinabi ng Diyos, Exodo 3:14. Sabihin mo, Moses, sa buong Israelita, sinugo ka ng Diyos ng pangalan ako nga. So, maliwanag, ang Diyos na ako nga ay ang ating Amang Hesus Kristo. Siya ang Ama ng living things. Ano niya Ama? Ama ng kaluluwa. At ang Espiritu Santo, Ama sa Espiritu. So, ganyan po. So, ang Diyos ay nagsusugo sa iba't ibang kapanahunan, sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang wika ay nagsusugo ang ating Amang Yahweh, Ama ng Panginoon. So, ito nga pong last 2055 years ago, isinugo ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi isa lang po ang anak, pambira naman, isa lang po ang anak. At yung sumampalataya po sa anak, ay binigyan ng anak ng karapatan, maging adopted ng kanyang ama. Maging anak na din, adopted na kanyang ama. Ginawang kapatid sa Espiritu ng Kristo. Pero, ang Kristo po ang ating ama sa katawan. Sapagkat siya po ang gumawa kay Adan, hindi nakilala ng tao. Ang gumawa sa tao, ang Kristo, ang gumawa po ng langit at lupa. Lahat ng nasa langit, hindi kasali ang ama na gumawa sa kanya. Lahat ng nasa lupa, na gumagalaw, at hindi gumagalaw. Ito, yung gumagalaw lang. Kasi yung mga bahay, hindi naman gumagalaw. Pag dinaan ng bagyo, gagalaw. Yung non-living things ay ginawa ng tao. Yung living things, ginawa ni Kristo. Kaya si Kristo po ang Father of all living things. Yung buwan, gumagalaw. Yung araw, gumagalaw. Yung mga bituin, gumagalaw. Itong earth, gumagalaw. Nanginginig. Kung pag nagagalit po, lumilindol. Excuse me. Nagagalit siya. Nanginginig, lumilindol. Yun po.
So, dito po tayo galing sa lupa. Ito po ang ating inang lupa. Ha? Ito po. Ang ating amang Adan ay yung unang ama ng dugo at laman, the flesh, ay si Adan. At ang ating ina ay si Eva. Yan po ang unang tao sa mundo. Lahat po tayo magkakapatid, mga anak, no? So, hindi tayo dapat mag-away-away. Magmahalan tayo magkakapatid. Ano po? Dahil sa relihiyon, nag-away-away. Dahil sa prinsipyo, dahil sa mga tribo-tribo, nagpapatayan. Ayan, nagpantayan ng mga, yung sa ibang bansa, hindi ako makapakinig ng balita, wala akong panahon kasi lagi ako nag-aaral sa Panginoon. So, Ukraine, saka yung, Russia. So, ayan, malapit na. Darating po yung ikatlong limbang daigdig. Hindi na po kayo tinatakot. Lahat po ng nakasulat sa Biblia magaganap. Nakahula na po yan sa akin po ang pahayag. Alam ko po kung kailan magaganap yung Third World War. Kaya kung may panahon kayo, hanapin niyo po ako at sasabihin ko sa inyo kung kailan magaganap yun. Sinabi na po sa akin ng ating Amang Jesucristo, ng ating Amang Yahweh, ng ating Amang Espiritu Santo. Amen. So, alam ko po kung kailan magaganap exact date. Sa akin nga po ang pahayag. Kaya, kung kayo ay gustong makatanggap ng pahayag, doon ko sasabihin sa mga tapat kay Kristo. Kilala ko po ang tapat kay Kristo at kilala ko yung hindi. Yung sumusunod sa utos ng Kristo, yun ay kapatid ko. Ay, yung hindi sumusunod, hindi ko po kapatid kay Kristo. Ako po'y anak ng Kristo. Sugo po ako ng Kristo sa mga huling araw na to. Tatlo ang aking ama. Diyos Ama, ama ng aking kaluluwa. Diyos Anak, ama ng aking katawan. Hindi yung flesh, no? Hindi yung dugo naman. Hindi ko nga po alam kung sino ang aking ama sa laman. Kasi hindi ko po nakikisnan. Hindi ko po nakikisnan. Ako pinalaki ng lula ko, kaya hindi ko po alam kung totoo nga. Hindi ko po nakita at hindi ko naramdaman na ako'y anak nila. Kaya, wala po akong magagawa. So, ang Diyos ang nagsabi sa akin. Ako po ay anak ng Diyos. So, ang aking masasabi po ay magbago na tayo. Magbago na po tayo. Magsisi tayo. Yan. Isinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. John 3:16. Ito ang paborito ng mga born again daw. Ay, kung totoong born again ka, anak, dapat hindi ka lang gumagawa ng kasalanan, no? Ang ibig sabihin ng born again, ipinanganak na muli ng Espiritu ni Christ. Sapagat ang Espiritu ni Christ ay Espiritu ng kanyang Ama. Si Holy Spirit ay Espiritu ng Christ. No? Ang Espiritu ng Christ, Espiritu ng Ama. So, isa po ang Espiritu na dumadaloy sa tatlong Ama. Ngunit, meron po silang sariling Espiritu. Maliban sa Espiritu ng Ama, ay meron pa silang sariling Espiritu. At marami silang Espiritu. Yung Holy Spirit po hindi na nakasulat dito. 9 fruits of the Holy Spirit and 9 gifts of the Holy Spirit. At marami pa pong Spirit. Ang Diyos, Espiritu ng kalakasan, Espiritu ng kahinahunan, Espiritu ng kagalitan, Espiritu ng kaamuhan, Espiritu ng kabanalan, Espiritu ng marami pong Espiritu ang Diyos. Ang kagandahan loob ng Diyos ay magpakailan-kailanman. Ano po? So, pag sumunod po tayo sa Diyos, sa utos ng Diyos, sigurado, at nakilala natin ang Diyos na tagapagligtas, sigurado, 100%. Ligtas tayo. Hindi pa makapagliligtas yung mga relihiyon na tinayo ng tao. Sapagkat yun po ay parang payong lang po yun. Para espilahan po. San Beda, San Ateneo, UP, Santo Tomas, University, Lasal. Parang espilahan lang po yan na pupuntaan ng mga mag-aaral. Ano po? So,
Hindi po yan ang batayan, no, ng kaligtasan. Yung pong may-ari sa atin na tagapagligtas. Siya po gumawa sa atin, lumikha sa atin. Siya po ang tagapagligtas. No po? Sino lumikha sa atin? Sino lumikha sa tao? Ang Kristo po ang lumikha sa tao. Sa pamamagitan ng Kristo, nalikha ang lahat ng bagay, nakikita at hindi. Colossus 1:16. Sa pamamagitan ng Kristo, nalikha ang lahat ng bagay, nakikita at hindi, maging spiritual na bagay, mga anghel sa langit, nilikha ng Kristo. Kaya isinusugo po ng anghel, sinusugo po ng Kristo ang kanyang anghel, isinusugo niya sa pitong iglesia. Pitong iglesia ng Diyos. Kaya Diyos ang sabi, pitong iglesia ng Diyos. Kasi nga Diyos nga po sa Kristo. Kaya nangangaro dyan na wala nang mamabasa ang iglesia ni Kristo. At iglesia ng Diyos lang. Paano po ang pagkabanggit plural? Mga iglesia ni Kristo. Kaya marami po. Bawat sumusunod kay Kristo, tinatawag na iglesia ni Kristo. Hindi po yung relihiyon na tinayo. Yung tao po na sumunod kay Kristo, tinatawag po na iglesia ng Panginoong Hesukristo. Ginagawang sangkap ng katawan ng Kristo sapagkat ang Espiritu ng Kristo ang nananahan sa Kanya. Kaya siya ay sangkap ng katawan ng Kristo. Ganun po yun. Group of believers. Yun po ang ibig sabihin ng religion. Religion. Pagbabalik loob sa may kapal. Religion. Grupo ng mga mananampalataya sa Diyos. Wag lang kay Satanas. Merong mga religion na Satanism. Ayun, pag dumaan ka sa pintuan, may larawan dun ang Papa Jesus, duduraan nila. Sisipain. Duduraan. Kasi mga Satanas nga sila. Mga apo ni Satanas. Kasi may mga saping demonyo, kaya galit sila kay Kristo. Yung mga galit kay Kristo at hindi nakakilala kay Kristo, mga apo ni Satanas, mga apo ni Diablo. Trabaho ng po ni Diablo, taga-subok. Kanya-kanya po tayo ng papel sa mundo. Ang ibinigay po ng Kristo kay Satanas ay subukin ang lahat ng kanyang nilalang. Kaya nga po, sinubok nga po ni Satanas yung mga anghel sa langit. 1/3 of angels in heaven na hikayat ni Satanas. Yon. So, nahikayat niya. Tinapon dito sa earth at dyan sa mga planeta. Nagsampit-sampit niya yung mga angel. Kaya mayroon pong UFO naglilip parang mga sasakyan na hindi natin nasasagap ng ating satellite, no? So, ganyan po. Ang kasalanan po ni Diablo, gusto niyang pumantay sa ating Amang Hesukristo. Ayun, ang kasalanan niya. Kaya, itinapon siya ng anghel. Itong si San Miguel Arcangel. Itinapon siya dito sa lupa. San Miguel Arcangel. Yan po ang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Siya po yung espiritu na walang heavenly bodies. Ang Anghel Gabriel at Anghel Michael may heavenly bodies. Yung sinugo ng Panginoong Sus doon sa Sodoma at Gomora ay anghel na may heavenly bodies. Yung sinugo doon noong bago umakyat ang Panginoong Kristo ay anghel na may heavenly bodies. Nakikita po ng tao. Pero yung anghel na espiritu, dalawang klase pong anghel. Isang anghel na espiritu na walang heavenly bodies at isang anghel na may heavenly bodies katulad ng tao ang katawan. Ay katulad ng Panginoong Hesus ang katawan. So, this is the plan. This is the fifth. Ito yung ikalima kong pahayag. Series. The Plan of Salvation. Fifth series ng Plan of Salvation ni Papa Jesus, ni God Almighty, ni Father Jesus, and Father Holy Spirit. Pare-pare yung Father po yan. Father of Soul, Father of Spirit, Father of Living Things. Yan. So, ganyan po.
Tatlo po yung ama. Tatlo yung aking ama. Ang tatlong ama natin. Ama ng katawan, Papa Jesus. Ama ng kaluluwa, si God Almighty, Father ni Papa Jesus. Si God Spirit, I'm Father and Spirit. Yung si Holy Spirit, Father ng mga Holy, Santo, Spirit Santo, Ama ng mga Santo. Hindi po makakapasok sa bayang banal ang hindi magiging Santo. The head of the church is holy. Our Lord Jesus Christ is the head of the church, the body of Christ, and the body should be holy too. Ganun po yun. Hindi po magiging sakap ng katawan ng Kristo kung hindi magiging pinagimbanal ng Kristo, pinagimbanal ng Espiritu Santo. Lima nga po yun nagpapabanal sa tao na pinahayag ng Panginoon. Yung pananampalataya ng tao, yung matintimang panalangin ng tao, yung Kristo na lumikha sa tao, at yung Espiritu Santo nagpapabanal sa tao, at yung pong salita ng ating Ama. Yung salita ng Diyos, yung salita ng anak, salita ng Ama, salita ng Espiritu Santo, ayan nagkakaisa po yan. Ano po? So, meron pong salita ang anak na hindi salita ng Ama. Meron pong salita ang anak na hindi salita ng Ama. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makaparulong sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. O, kung kayo hiwalay sa akin, John 15:5, wala kayong magagawa. Sorry po. Talagang ano. Kasi po, pag ginamit ng Diyos ang aking bibig, sumisigaw po ang Diyos parang kulog. Ayan. Pag sumigaw yung Ama, lakas ng sigaw, parang kulog. Pag sumigaw yung anak, parang kulog din. Pag sumigaw yung Espiritu Santo, ginamit ang bibig ko, naku, para pong kidlat, parang kulog. So, nagmumura nga po yun. Sinumura yung mga demonyo, yung mga antikristo, yung mga bulaang sugo, bulaang propeta, bulaang hukom, bulaang yung mga demonyo na sumasapi sa tao. Yung tao minumura dahil nagpapasapi sila. Sorry po. Laging ginagamit po ang bibig ko. Sumisigaw ang Diyos. Yung Diyos na Espiritu po ay walang pinanggalingan at walang pinagmunan. Doon po nanggaling ang anak at ang Espiritu ng anak. Kaya po, malalim, napakalalim po at mahiwaga sa kahiwagaan. Hindi po maaabot ng isip ng tao ang isip ng Diyos. Ito po. So, mahabang panahon po na ako'y naglakbay. Ang aking kaluluwa ay naglalakbay sa mga langit. Noon ako'y namatay at binigay ng Kristo. Noong una kong mga pahayag, sinabi ko nga po, namatay ako noong 1980, almost 2 hours akong yung kaluluwa ko'y lumabas sa aking katawan at dinala ng Kristo dun sa mga langit. Dinala ng Kristo sa mga langit. Nakita ko po ang Kristo, nakita ko ang Ama ng Kristo, nakita ko po ang Espiritu Santo. May kanya-kanya po silang katawan. So, I'm not bragging myself. Hindi pa ako nagyayabang, katotohanan sinasabi ko. Walang naniniwala sa akin, walang maniniwala sa akin na ako'y namatay na at binuhay ng Kristo. Ang Diyos lang ang nakakaalam na hindi ako nagsisinungaling. So, mga kapatid, sinugo ako ng Kristo para ipakilala ko po si Kristo. Pagkamalan nga po kung balon talaga. Dahil sigaw na sigaw yung tatlong Diyos sa bibig ko. Pag ginamit ang bibig ko, parang parang vulkan, sumisigaw talagang parang vulkan, parang kulog. Pag sumigaw ang Diyos. Wala naman po kapangyarihan sa Diyos. Kung magmura yung Diyos, anong kasalanan ko? Minura niya yung demonyo, yung mga antikristo. Bawal po magmura sa tao, bawal magmura. Sabi ng mga apostol, huwag kayong magmumura. Kung yung Diyos ang nagmura, siya nagutos. Ang kasalanan ng Diyos. Ano mo magkakasala yung Diyos? Siya ang Diyos na nagutos.
Sa tao po, inuutos, huwag magmumura. Huwag magmumura ang tao. Eh, pwede ba natin gawin ang kasalanan yung Diyos? Yung Diyos ang nagmura, hindi ako. Ginamit na yung bibig ko. Wala po akong kasalanan. Tapos ang sabihin ng mga kapitbahay, nababaliw daw. Itong pastor na to, nababaliw. Sigaw ng sigaw. Ang sinisigaw, sinasaway po yung mga tao gumagawa ng masama. Kaya po, sumisigaw ang Diyos. Ginagamit yung bibig ko. Kayong mga lasinggo! Kayong mga nakikipig! Kayong mga mamatag tao! Kayong mga sumusuway! Sa aking mga utos, ay mga paggawa ng kasamaan, hindi magmamana sa aking kahayaan. Yun ang sabi ng Kristo sa bibig ko, sa Espiritu Santo. Amen. So, pag ang isa pong sugo, hindi wala sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nako, lihis po ang aral niya. Iba po ang kanyang naaral. Iba po ang kanyang nasasabi. Pasensya na po. Wala po akong mga gamit kasi itong aking microphone. Binili ko lang dyan sa bangkita. Naghihirap po ako kasi po, marami akong alaga. Marami akong inaalagaan tupa. Tagapag-alaga po ako ng tupa. Hindi po ako inaalagaan ng tupa. Ang tunay na apostol, tunay na sugo, tunay na propeta, tunay na hukom, tunay na hari, tunay na pastor, tunay na evangelista, tunay na guro, ay nag-aalaga po ng mga tupa ng ating Amang Jesucristo. Ayun, dinirinig ng mga tupa ang tinig ng pastor. Ay kung yung mga tupa, ay sinasabing tupa sila, tapos hindi naman dumirinig sa tinig ng pastor, ay hindi po yung tupa. May tupak po yung tupak. Hindi po yung tupa. Siya po may tupak. No? Ganun po yun. Ang mga tupa ng Panginoon sumusunod sa kanilang pastol. Hindi po nag-uutos sa pastol. Yung pastol po, hindi utusan ng tupa. Yung tupa sumusunod sa pastol. Baliktad po eh. Yung mga tupa na nag-aalaga sa pastol, binaligtad. Ang sabi ng Kristo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Ganon. Sabi, Mateo 28, maybe 20. Sabi ganon ng Panginoong Jesucristo. Humayo kayo sa buong mundo. Ipangaral niyo magandang balita. Gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Turuan ninyo sila ng lahat ay tinuro ko sa inyo. Tandaan ninyo. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, yung sinabi po ng Kristo, yun ang sundin natin. Pag nagbautismo po ang isang pastor, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, si Yahweh, sa pangalan ng Anak, si Lord Jesus Christ, sa pangalan ni Holy Spirit, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ayan, binabautismohan kita para lilisanin mo na ang kasalanan. Yung bautismo po sa tubig, ibig sabihin po yan ay pagtalikod na sa kasalanan. Nabautismohan ka na nga sa tubig, nabubuhay ka pa rin sa kasalanan, piki yung nagbautismo sa iyo. Kasi ang bautismo sa tubig po, ng tunay na tagapagbautismo, may takot sa Diyos. Pag nabautismohan ng piking bautisado, bautismado, yung nagbabautismo, nabubuhay pa rin po sa kasalanan. Jesus, Panginoon kong Diyos, oo. Kaya mga anak, para tayo maligtas, hubarin na po ang kasalanan. Excuse me po. Ayusin ko lang. Sampo. Pasensya na po. Kasi itong aking ang ginagamit ditong amplifier medyo
Bigay-bigay lang ng mga donation lang, donated lang ng mga ibang churches. So, mga kapatid, hindi naman po yung religion ang makakaligtas sa tao. Yung Kristo na tagapagligtas, siya po ang tagapagligtas. Siya po ang magliligtas sa atin. Ganito po nga nababasa dito sa aklat ni John the Baptist, si Juan. No? Ito sabi si John 3:16, paborito ng mga, ano po ito, ng mga born again daw. Sabi nga born again. Ang born again po ay hindi na nabubuhay sa kasalanan. Pinanganak ng Espiritu ng Kristo. Ay kung nabautismo na po siya at nabubuhay pa rin po sa kasalanan, hindi po yung born again po yun. So, ganito po. Talagang pangit itong aking microphone, diba? Oh my God. Diyos ko, kamusta lang ito. Ayun na po. Pasensya na po. Talagang itong aking mga gamit dito. Ay, hindi pa na mapalitan. Naubos na po ang pira ko. Sa pamimigay sa mga tupa. Pag-aalaga sa mga tupa. Eh, wala naman po akong membrong mayaman. Talagang mayaman. Puro mahihirap po ang aking mga membro. Eh, itong naibigay sa akin ng Panginoon, halangan ng tupa yun, diba? Kaya, aking pinamamagitan sa Panginoon na maging tupa sila. May mga tupak. Pero hindi naman lahat po. So, ito sabi ng apostol na si John the Baptist, John 3:16, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang mapausahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Noong pong isinugo ang anak, ay nagpunta rito, hindi po para hatulan ang sanlibutan, kundi para maligtas ang sanlibutan. Ngunit pagbalik po ng Panginoon, ay talagang hindi na po ililigtas ang sanlibutan, hukuman na po niya ang sanlibutan. Ano po? Kaya habang hindi pa dumadating ang Panginoon na maghuhukom sa atin, magsisi na tayo at magbago. Dahil pag hindi nagsisi at nagbago, ay nako, doon sa impyerno, ang nabubuhay sa kasalanan, hindi makakapasok sa karya ng Diyos. Ano po? Hubarin na po ang kasalanan para tayo ay maligtas. Ang sumusuway sa kautusan ay nagkakasala sa Diyos. Po? Ano po, mga kapatid, ang paglabag sa utos ay kasalanan. Bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. John 8:34. Kung palayain tayo ng Kristo sa kasalanan, totally, magiging malaya na tayo. Pag si Kristo na po ang nag-aari sa atin, hindi na po tayo magkakasala. Pero pag si Satanas ang nag-aari, lagi tayo nagkakasala. No? So, maliban palayain tayo ng Kristo sa kasalanan, ay magiging malaya na tayo. Pero sasabing malaya na at nabubuhay pa rin sa kasalanan, hindi po yung malaya, alipin pa rin siya ni Satanas. Ang alipin ng kasalanan ay laging nagkakasala sapagkat hindi pa siya pinalaya ng Kristo. Pag pinalaya na siya ng Kristo, hindi siya magkakasala. Si Kristo na nag-ahari sa kanya. Pero kung ang nag-ahari sa kanya, hindi mo niyo pa, ay, siguradong hindi pa siya malaya. Alipin pa siya ni Satanas, Diablo. Ganun po. So, babarin natin ang kasalanan. Huwag na tayong maggawa ng kasalanan para tayo siguradong maligtas. At pag hindi mo nakilala ang Kristo na tagapagligtas, no way. Pag dumaan ka sa sarili mong daan, doon sa dating daan, dumaan ka, patay ka. Ano ba yung dating daan? Job 22:15. Iyo bang pagpapatuluyang lakaran ang dating daan?
na nilakaran ng masasamang tao. Yung pala pong dating daan ay daan ng makasalanan. Sila po ang sumira ng kautusan ng Diyos. Wala na raw yung Sabat. Wala na raw yung tithes. Wala na raw yung lasapin. Ano ba yan? Binawasan ng utos. 10. Yung pong 10 hindi nagbabago. 10 pa rin. Ano po? Hindi po pwedeng maging 2 na lang yun. No? Nauuwi po sa 2. Hindi po ginawang 2. Iba po yung nauuwi sa 2 kaysa 2. Yung the thought of 10 ay naging 2. Nauuwi sa 2. Ano po? So, yung po 10 utos na binigay ng yung unang, yung series 4, Plan of Salvation, na pinahayag ko nung nakaraan, pahayag ko, yung sundin po natin yung Exodus chapter 20. Ayun po. Pag hindi po tayo sumunod doon, at binawasan ng isa, sabi ni Santiago 2:10, ang matisod sa isa, sa 10, natisod sa lahat. Hindi pwedeng meron kang iniwang isa dito sa lupa. Kailangan pagpasok mo sa bayan banal, kompleto yung 10. Ano po? Hindi ka makakapasok sa bayan banal kung iwan mo yung isa. Sumakay ka sa jeep, kulang ng piso. Sabihin ng driver, kulang po ng piso. Hindi pa pwede kulang ng isa, kailangan 10. Sabi ko na nung unang pahayag, nung the 4th series of my pahayag, my revelation, yung Plan of Salvation, ika-4 na series na aking pahayag, ika-4 na pahayag ko, ay yung Plan of Salvation ay 10 ang kailangan sundin po. Exodus chapter 20, ibinigay ng Panginoong Kristo kay Moises. Ang Diyos na nagbigay kay Moises ay ang Kristo. Si Kristo po ang Panginoon ng Sabat. Siya po ang gumawa ng langit at lupa, na 6 na araw na ginawa niya ang langit at lupa at nagpahinga ng 7 araw. So, ang Diyos po na lumikha ng langit at lupa ay ang Kristo. Siya po yung nagpahinga. Yung kanyang ama hindi po nagpapahinga. Si Kristo po ang Panginoon ng Sabat. Si Kristo po ang gumawa kay Adan. Hindi nakilala ng tao. Ginawang tao ng tao. So, sorry na lang. Hindi nila babaguhin yung kanilang paniniwala at tao pa rin hanggang ngayon, tao pa rin. Wala silang kaligtasan. Sapagkat sabi ng Kristo, John 8:23, kayo'y taga-baba, ako'y taga-taas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako hindi. Mamamatay kayo. Pag hindi nyo nakilalang ako'y siya ko nga, I am that I am, said the Lord. Exodus 3:14, sabihin mo, Moises, sa buong Israelita, sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ako nga. Ako siya ko nga. Ayun, si Kristo yung ako nga, yung Diyos na ako nga. Nagsugo kay Moises noong 4th dispensation of time. Ika-4 na yugto ng panahon, si Moises ang ama sa Panginoon. Ano po? Yun. So, humahaba na. So, mga kapatid, magsisi na po tayo ng kasalanan, no? Kahit gaano ka pula ng kasalanan mo, iha, kahit sobrang nakaksintaas pa ng langit ang kasalanan mo, ang Diyos ay nagpapahinuhod. Sa pamamagitan ng kanyang sinugo, nagpapaalala ang Diyos, magmaliklob na kayong mga bata sa Diyos, no? Sa ating Ama sa Langit, sa ating Panginoon, sa ating Banal na Espiritu, pamagitan tayo ng Panginoon sa ating Ama, ating kasalanan, para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Pag ikaw nabubuhay sa kasalanan, namatay ka ng kasalanan, huhukuman ka na ng Diyos doon. Pag namatay po ang tao, yan. Hebreos 7:27, 7:20, por Diyos, por Santo, equals 8. Hebreo, tingnan na natin para sigurado. Kumisan to si Satanas, sumisingit kasi. Oy, Diablo, mas nga rito. Hebreo 7, ano to? 7:27. Dilim kasi, hindi ko makita. Ano ba yan?
Kasi siya naman, madilim kasi, hindi makikita. Lumayas siya nga sa taas by the blood of Lord Jesus Christ from Calvary. Diyos ko nga masalangit, ha? Ano ba yan? Nasingitan na naman. Sumingit na naman to si Bastos na ano. Hebreo 7:20. Madilim kasi. Malang magbibigay ng ilaw. Papa Jesus. Lumayas ka, Satanas. Inagaw na naman sa Satanas, lintik. Diyos ko, Panginoong Yahweh. Hindi sa akin ang kapurihan. Sa inyo po, tatlo. By the blood of Lord Jesus Christ, lumayas ka, Satanas. Hebreo. Panginoon ko, nawawala. Ang dilim kasi. Lumayas ka nga rito, Satanas, lintik ka. Ama ko, Panginoon ko, Diyos ko, palayasin mo po si Satanas. Sandali po, nawawala. Talagang tarantado talaga ito si Satanas. Ang dilim kasi. Panginoong Yahweh, oh. Hindi po ako mataas, kundi kayo. Panginoon ng aking Diyos, Ama. Hebreo 9:27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Ayun. Pagka namatay na po ang tao, mga kapatid, 9:27 Hebreo, sumingitan naman si Diablo, kaya minsan sumisingit po si Diablo eh. Inaalis niya yung katotohanan po ay pilit na inaalis nitong si Diablo. Sinungaling ito si Diablo eh. Napakasinungaling ito si Diablo talaga. Diablo, malis nga rito, lintik ka, Panginoon kong Diyos, Hebreo 9:27, minsan lang pumamatay ang tao at pagkatapos ay paghuhukom na. So, mga bata, habang buhay pa tayo, magsisi na tayo. Lumapit na tayo sa Diyos na tagapagligtas. Ang Kristo, ang Diyos na tagapagligtas. Iba po yung Diyos na inanyuhan kaysa Diyos na nag-anyo. Iba yung Diyos na sinugo kaysa Diyos na nagsugo. Inanyuhan. Ano yung inanyuhan? Formed, created. Dito sa Isaiah 43. 43. Madilim. 43:11. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman na at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan. Take note, inanyuan, sa English, formed or created. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin. O magkakaroon pa man pagkatapos ko. Ako, sa makatwid bagay ako, ang Panginoon at liban sa akin ay walang ibang tagapagligtas. Take note. Iba po yung inanyuan ng Diyos kaysa Diyos na nag-anyo. Ang ibig sabihin ng inanyuan sa English, formed, created. So, iba po yung Diyos na nilikha ng kanyang ama kaysa Diyos na naglikha sa kanyang anak. Ano po? Iba po yung nilikha kaysa naglikha. At iba yung sinugo kaysa nagsugo. Kaya mali po yung aral na siya rin yun. Ako at ang Ama iisa. Iisa po sila sa kalooban, sa kapangyarihan, sa kaluwalhatian,
sa pamamahala, sa plan of salvation, sa pamamahala, government, sa planong pagliligtas, sa pag-ibig, sa galit, sa kagandahan loob. Iisa po ang kalooban ng tatlo. Iisa po ang kapangyarihan ng tatlo. Iisa po ang pamamahala ng tatlo. Iisa po, nagkakaisa po sa lahat ng bagay, pero higit na dakila ang Ama sa lahat. Sabi ng Panginoong Hesus, "My Father is greater than I." So, higit na dakila yung Ama. Nagkakaisa po sila sa lahat ng bagay. Sa kapangyarihan. Sapagkat ang kapangyarihan ng Ama ibinigay sa Anak. Sinabi ni Jesus, Mateo 28:18, sinabi ni Jesus, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa akin ng aking Ama. Ay naibigay na, hindi sa kanya, siya na makapangyarihan sa lahat. Siya yung Alpha Omega. Revelation 1:8, I am the Alpha and Omega, the Almighty. Nung ibigay na sa kanya lahat ng pamamahala at kapangyarihan, di siya na yung acting Almighty. Acting lang po, hindi siya ang Almighty. Pagkatapos po ng kanyang paghahari, no, ibabalik ng anak sa kanyang ama ang kaharian. Colossus, ay 1 Corinthians 15:24, at darating ang wakas kapag naisuli na ng anak sa ama ang kaharian, sa Diyos Ama ang kaharian. Ayun, doon na ang wakas ng lahat ng bagay. Kapag napasuko na ng Kristo sa ilalim ng kanyang mga paa, ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng pamamahala, lahat ng bagay na ipinailalim sa paan, sa ilalim ng kapangyarihan ng Kristo, at napasuko na ni Kristo ang lahat ng bagay, ang huling pasusuko ni Kristo, yung kamatayan. So, pag naganap na ang lahat, ayun, natapos na ang lahat, nahukuman na, naitapo na yung mga makasalanan doon sa impyerno, doon sa dagat na apoy, yun ang wakas. At isusuko na ng anak ang kaharian sa ama. Yun na po yung wakas. Yun ang wakas ng tinatawag. Pero itong mga wakas ng lupa, mga huling araw, iba po yung mga huling araw kaysa huling araw. Ang huling araw, wala na pong gabi. Wala na pong gabi yung huling araw, no? Wala na yung gabi. Si Kristo na ang araw dun sa bagong sanlibutan, no? Sa bagong lupa. Si Kristo na ang araw, no? Kaya, makinig kayo sa aking mga pahayag. Nasa akin po ang revelation. Ayun, tumatanda. Pag tumanda, siyempre, pero yung anak ng Diyos, ay parang agila. Sabi ng ito si Aaron David, katulad na siyang agila, lipad ng lipad, hindi nang hihina. Takbo ng takbo, parang usa. Bilis ng takbo, pero hindi nang hihina. Lipad ng lipad. Hindi naman nagbabago ng lakas. Lakas ng lakas. Yung gaya mga anak ng Diyos, parang agila. Agila. Yung ibang mandaragit, si Arin Sirupo yun. Doon sa Babylonia. Doon sa, si Haring Sirup. Yan po yung ibang mandaragit. The Far East Aparaot. Sa malayong silangan ng Israel. Ano po yun? Israel. Malayong silangan ng Israel. Far East Aparaot. Ay yung Far East, ay malayong silangan, ito po yung Pilipinas. Kasi yung nagsalita ay doon po sa Jerusalem, doon sa Israel. Kaya ang malayong silangan po, itong Pilipinas, dito po yung sikatan ng araw, dito sa malayong silangan. Kaya dito po nanggaling yung sugo ng Kristo sa mga huling araw. Yun po. Sinabi ko na nga po sa inyo, ako yung ikapitong ama sa Panginoon, at dito po magwawakas ang panahong ikapitong yugto, at dito babalik. Pag natapos itong ikapitong yugto, di babalik na po ang Kristo. Pero sa araw at oras, walang pong nalalaman ang anak. Pag sinugo ng ama, hindi sasabihin sa anak. Pag sinabi sa anak, hindi sasabihin sa akin dahil akong tagapamahala sa buong mundo. Kaya ako ang unang makakaalam. At yung mga ibon, sabi ng Biblia, yung mga ibon, makakaalam, maramdaman nila kasi malakas ang kanilang vibration, pakiramdam. So, yung mga ibon, makakaalam na darating ang Panginoon. At yung, ang sa akin, papahayag ng Panginoon. Pag sinabi ng Ama sa Panginoon, ay sasabihin ng Panginoon sa akin, sasabihin ko naman sa mga hinirang ng Kristo,
the third body of Christ. So, sabi ko, manda na kayo mga anak ko sa pananampalataya, manda na tayo, at darating ng ating Ama para tayo kuhanin, at ilagay tayo doon sa bayang banal, doon sa, ipapasya tayo sa mga langit, doon sa mga langit. Ang daming langit yung ginawa ng ating Ama, at ng ating Ama, at ng ating Ama. Yung tatlong Ama, ang gumagawa. So, sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang kalwalhatian, sa Diyos ang karangalan, sa Diyos ang lahat ng papuri, binabalik ko, hindi sa tao. Hindi sa akin. Ayoko pong purihin ng tao. Ayoko magbigay ligod sa tao. Sa Diyos po ang kapurihan, binabalik ko, pinakamataas na papuri at parangal sa ating dakilang Diyos na lumikha, ang ating Amang Jesucristo, na inutusan ng Ama, na lumikha ng langit at lupa, ngayon at magpakailanman sa kanyang kapurihan. Siya nawa. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, in Jesus' mighty name, Holy One, Holy Mighty One, Holy Almighty One, the Lord is with us. Amen! Salamat po, mga kapatid. Magbago na tayo, magsisya na tayo. Yung acceptance to the Savior, knowingly who is the Savior, saan ang galing Savior, at yung pagsisisi, acceptance, repentance, and following the commandments of God is the salvation of human being. Ito, pag sumunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo na dakilang tagapagligtas, ang Diyos na darating, ang Diyos ng nakaraan, ang Diyos na kasalukuyan, ang Diyos na darating, siya po ang Diyos na pinaglilingkuran to. Pinaglingkuran ng mga propeta, ng mga hukom, ng mga hari, ng mga apostol, yung mga tunay na alagad, yung pong Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagpahinga ng ikapitong araw si Kristo Jesus na Panginoon ng lahat. Siya po ang dakilang lumikha ng langit at lupa at nagpahinga sa ikapitong araw. Siya po ang aking kasama lagi, tuwi-tuwi na. Hindi pa ako iniiwanan ng Diyos na tagapagligtas, ng Ama ng Diyos na tagapagligtas, at ng ating Panginoong Espiritu Santo. Panginoon yun, Panginoong Espiritu Santo, tagapagbantay, tagapag-alaga, tagapagtanggol, tagapag-aliw. Pag may problema, pag may suliranin, aaliwin ka ni Holy Spirit, Spiritong mga aliw sa iyong kapurihan. Holy Spirit, bantayan mo ang mga hinirang ng Kristo na tapat kay Kristo. Yung hindi tapat kay Kristo, susumbatan ni Espiritu Santo. Amen. Bye-bye. Sunod na naman po sa next meeting na naman, next Wednesday. Muli na naman akong papahayag. Isang minsan lang po sa isang linggo magpahayag. Kasi wala po ako ng mga gamit. Wala akong sariling internet. Nakiki-internet lang. Nakiki-wifi. Nakiki-ano. Sorry na po. Salamat po. Sumaatin ang Espiritu ng Panginoon. At ang pagliligtas ng Panginoon ay sumaatin lahat. Ang gusto nating Ama. Sino man ay ayaw niyang mapahamak. Gusto niya lahat ay maligtas. Sumunod tayo sa tagapagligtas sa kanyang bugtong nanak para tayo maligtas. Kung hindi mo siya makakilala, hindi ka maliligtas. At pag hindi ka sumunod sa kanyang utos, hindi ka rin maliligtas. Kailangan sundin natin yung 10 utos ng Kristo binigay kay Moises, Exodus chapter 20, sa aklat ni Joshua. Lumatuwas na ito. Joshua 1:8. Joshua, sa Tagalog, Joshua. Huwag mo ang kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, sumunod ka sa kanyang utos, God will make a way. God will make a way. God will supply all your needs according to His riches and glory through Lord Jesus Christ. Lahat ng salita ng Kristo, katotohanan. At lahat ng sugo ng Kristo, simula sa una hanggang sa huling panahon, ay katotohanan na sinasabi ng tunay na sugo, magpakailanman si Kristo ay sa kanyang kapurihan, kalulatian, karangalan. Binabalik ko sa iyo, Papa Jesus, ang pinakamataas na papurihan. Kung hindi sa iyo ay walang nalikha, ikaw ang lumikha ng lahat ng nalikha. John 1:3, all things was made through Christ, and without Christ nothing was created. Purihin ang banal mong pangalan. Lord Jesus Christ, sa iyo lamang po ang kaligtasan ng lahat.
Gawa 4:12. Kung pare ka lang, tuloy-tuloy na ang ating pahayag. Gawa 4:12. Walang ibang pangalan sa silungan langit na ibinigay ang Diyos Ama maliban sa kanyang kaisa-isang anak na sukat ikaligtas ng sangkatawan. Siya lang ang tagapamagitan sa Ama, siya lang ang tagapagligtas, siya lang ang nagbibigay ng biyaya sapagkat siya ang luklukan ng biyaya. All things was made through Christ, and without Christ, nothing was created. Papa Jesus, patawarin mo po ang mga tao. Ipinamamagitan ko po ang mga tao sa iyo. Patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi nila alam kung saan sila sasanib na reliyon. Sapagkat marami nagsasabi, pag pumasok ka dito sigurado ligtas. Dito, sigurado ligtas. Dito, ligtas. Dito, ligtas. Si Kristo lang po ang kaligtasan. Pag sumunod tayo kay Kristo na Panginoon ng lahat. Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Kataas-taas ang hukom. Pag nakilala mo siya at sumunod ka sa kanya, sigurado ligtas ka. Amen. Ay nako.